Previously. Faded pink across the sky, petals fall where oceans lie, swirling hues upon the tide, memories the waters hide, fleeting beauty in the flow, a perfect moment, soft and slow. On an obsidian stage, the water starts to climb, weaving fluid static outside of space and time. Oh, the luminescence dances for me, a waterfall of color in a silent rhapsody. Each liquid refraction, a diamond in the air. The night holds its breath, lost inside the glare. 1 hour later. Nung time na 'to medyo, gabi na siya tapos, lumabas kami sa yung labas ng Okada kasi may nakita kaming music. Sabi niya sa'kin, labas tayo kasi sila may fountain show tapos may lights, may music. Yun nga lang, hindi ko lang sure kung paano ko 'to i-sho-show sa YouTube kasi may original song siya, kailangan ko i-replace yata yung original song niyan with a non-copyright song or either ma-mute ko siya yung music or hanap ako kasi maganda yung music niya. Honestly, ayoko na baguhin pa yung music nung kasi parang 'pag binago ko yung music parang saka-saka sa ulo naman para humanap ng non-copyright. So, 'pag binago ko yung music parang naiiba yung mood kumpara sa original time na nangyayari yung mood na yun. So, siguro baka gagawan ko ng paraan kung paano natin i-keep yung original music na hopefully hindi naman ma-copyright. Yun, kasi original song siya saka umaabot na ng 30 seconds yung music. So, hopefully hindi na copyright. Naisip ko kasi kung ito yung araw na yun or yung after. Kasi nag-meet up ulit kami pero matagal pa yun, like 1 month before nag-meet up ulit kami after nito. Sa pagkakaalala ko kasi, di ba, nag-tutor kami sa Okada. Bago ka umuwi sa Okada, ito hindi ko na to na-vlog. Partly, may mga na-vlog ako pero may partly sa after na nangyari nun, hindi na-vlog. Kasi nga, sasabihin ko ba to or private na lang? Kasi, okay, sabihin na lang natin mga short details. Okay, short details is, after namin magpasyal, nag-grab pumunta kami dun from Okada to MOA para kunin yung luggage na ibibigay ko sa kanya. So, yun, pumunta kami dun. Tapos, along the way, na rin kami, yung parang bonding time, para sa amin lang, bonding time. Tapos, order kami ng inumin, yung ganon drinks. Tapos, hindi ko lang sure kung ito yung araw na yun, pero meron akong clip sa video na ang pangalan ay Laser Arena. Naglaro din kami dyan. For the experience, actually, nahiya nga siya, sabi niya, ganito. Pero may mga kasabay kami dyan. Ang cool niya, ang ganda ng game na yung laser gun. Nagbabarbari lang kami na with the laser. Tapos sa tabi, meron drinks. Naalala ko, doon kami nag-order ng drinks kami. Yun, tapos, hindi ko alam kung ito yun. Parang ito yun. Kasi merong moment na hindi ko na-vlog kasi nga, after namin drinks ganun, lakad-lakad kami, nag-uusap kami. Alam mo naman, mga kaibigan, usap-usap, chat, ganun. Sa pagkakalala ko, merong moment talaga na-touch ako dito, naalala ko. Kasi, naalala ko yata nun, ewan ko kung ito yung day na yun, pero, merong pangyayari na siguro dahil sa, hindi man jet lag, pero kasi bagong dating pa Pilipinas na rin sa Belgium, tapos nahilo ako nung nandun na kami sabi, ang plano pa nga namin, after nun din, sa labas kami, tatry namin doon yung parang Ferris wheel, yung mga konting mga amusement park doon sa labas ng SM. Kasi meron sila doon, lalakarin mo pa. Hindi na natuloy kasi nga ako nga ay medyo nahilo yung ko. Tapos yun, sabi ko, kasi ang dami kong pinaplano, dapat ganito gawin natin yan. I mean, bakit ako pa nga yung problema, di ba? Kasi nahilo nga ako. So, hindi na natuloy yun, hindi na nangyari. Tapos, natouch ako na hindi ko na-expecto sa kanya. Na tinulungan niya ako, binili niya ako ng tubig, siya mismo. Tapos, pumunta kami sa pharmacy, kasi may pharmacy malapit dun. Tapos, sabi ko, ako na lang magbabayad.
siya ang nag-offer na magbayad ng gamot ko. I mean, hindi naman siya mahal, pero I mean, para sa headache, yung sakit sa ulo. Tapos yung bagay na yun, isang bagay na maliit lang. Na, kasi 'di ba ano na kami nag-travel, ako ang naggagastos. Pero hindi naman dahil sa gastos or anything, pero yung siya naman nag-offer na ano, 'di ba nga sa pangyayari yun nahilo kasi siguro ano tingin ko maaaring dahil sa ano bagong dating pa ako sa Pilipinas tapos yung katawan ko nag-a-adjust sa climate change. Kasi nga from malamig tapos very summer gano'n. Eh hindi naman 'to yun directly. So yun, pero hindi ko alam basta nahilo ako nung time na yun. Eh, sabi ko ang dami pa namin plano, may usapan namin pupunta pa nga kami dun sa yung amusement park sa labas ng MOA. Excited nga ako kasi, "Uy, go tayo." Ako pa naman energetic, ako pa minsan, "Tara, dun tayo, punta tayo." Hindi na natuloy kasi nga nahilo ako. Tapos, dun ako na-touch sa part na yun sa kanya. Kasi yun ang bagay na hindi ko ini-expect na, hindi ko na-imagine na mangyari. Tapos, binigyan niya ako mismo, sabi niya dito ka muna, po ka muna. Tapos binigyan niya ako mismo ng tubig. Tapos pumunta kami after nun sa pharmacy. Kasi may pharmacy doon malapit. Sa Watson yata, sa pagkakala ko. Tapos pumunta kami sa Watson. Sabi niya, talagang inaakay niya ako, inaalagaan niya ako. Kasi ganito yun, sa Belgium kasi, ito kasi kailangan ikaw lahat gagawa, ikaw magre-research kung may pupuntahan ka, ikaw lahat, yun. Tapos for me to feel na parang nung time na yun, meron akong slight realization na mag-isa lang ako. Sabi ko, ganito pala yung feeling na, alam mo yun, sa isip ko, hindi naman sa palaging bagay na ikaw gagawa lahat. Minsan kailangan acceptin mo yung help. You need help. And you need to admit na minsan kailangan mo rin yung help at acceptin mo kung ino-offeran ka ng help. Yung help yung tulong, yung accept na acceptin mo na bigyan ka ng tulong. Yung hindi ka lang mag-isa sa journey na to. Meron ka rin kaibigan na andito siya para yung parang she can be reliable sa mga bagay-bagay. Alam ko you try to stay strong, pero sometimes in life, you need to admit na meron din tayong weakness. May weak din tayo at some point sa part. At kailangan din, hindi tayo dapat tumatakbo mag-isa. Kailangan ma-accept din tayo ng mga tulong sa ibang tao. So, na-realize ko yun. So, ang laking realization ko noon, nung time na yun, na parang ganito pala yung sinasabi ng warm-hearted ng Pilipino na yung pagka-hospitality na walang hinihing kapalit pero ino-offer tulong. Yung small gesture of kindness. Yun. Tapos, ang natasyon ako kasi siya pa ang nag-insist at nag-offer na magbayad ng gamot ko. I mean, hindi naman malaki yung gamot ko, pero at least yung ganong part, na-touch ako kasi parang that's how much na ina-appreciate niyo ako as a friend. I respect you as a friend. You helped me, and this time, I want to repay it in a small gesture man lang. Yung parang ako naman ang bibili ng gamot mo para sa iyo to. Huwag mo na akong singilin, huwag na ikaw magpay, ganun. Kasi ikaw naman nag-buy sa mga ganun. And it's not about the money, pero yung kind of respect sa friendship na hinahanap ko noon na sa Pilipinas, hindi ko nahanap. Tapos nahanap ko lang isang kaibigan dito from El Salvador na gano'n niya ako itrato na kahit yung sandwich, meron time sa school dito sa Belgium na pumasok ako sa school, naiwanan ko yung baon ko, wala akong baon. Tapos yung kaibigan kong taga El Salvador, kasi Spanish siya, parang half Spanish, kaya kami naging close friends kasi sabi ko, ang Tagalog, hindi malayo sa Spanish. Iba naman siya, ang pangalan niya ay Paula. Tapos, naging close kami kasi siya yung una kong tinuring na first friend. Kasi wala akong nakitang friend na binigyan ako ng equal treatment. Yung kumbaga, bumili siya tinapay, pinaghatian niya pa. Sabi ko, okay lang kayo, hindi. Pero hinati niya talaga yung tinapay niya. Tapos pinaghatian namin, kalahati sa kanya, kalahati sa akin. After noon, talagang, kasi naalala ko time na yun,
hinatian din niya ako ng apple. Hinatian ko rin siya kasi meron time, wala siyang baon. Shinare ko rin sa kanya without expecting anything. Tapos ginawa din niya sa akin yun. Yun ang hindi ko makakalimutan. Nasabi ko, ito yung type of friendship na talagang ina-appreciate ko, na binavalue ko. You treat me as equal. Kumbaga, hindi mo lang ako tinitake advantage, pero yung kumbaga, you treat me as an equal. Ito naman, hindi ko naman to ini-expect kay Monica. Kasi nga, isip ko baka kultura ng Pilipino, ganun. Pero yung bagay na yun na ginawa niya, maliit na bagay, na-touch ako dun. Like, hindi ko naman in-expect sa kanya yun eh. Pero ginawa niya, kaya talagang parang lumalim ang aking, sa kanya, friendship sa kanya. Talagang binabayo ko siya sa friend. Kasi parang, yung small gesture na yun, is a sign na parang na-appreciate ka niya as a friend. I treat you with equal respect also. With equal, parang share tayo, like, hindi ka dapat lagi nag-iisa. Pag kailangan mong tulong, nandiyan ako, parang gano'n. Yung gano'n na hindi ko na-expect. So, doon ako ng isang part na touch ako. 1 hour later. Wow! Tapos nito, hindi ko na 'to na-vlog. Pagkatapos nun, 'di ba, uminom na akong gamot, okay na ako, medyo dahan okay na ako. Tapos sumakay uli kami sa Grab, bumalik kami sa Ocala, dala na yung mga maliit and stuff. Tapos yun, ako yung ganyan pala yan, parang natututo siya ng konti sa akin, tapos may natutunan din ako sa kanya. Tapos yung bumalik kami sa Ocala, nandun yung parents niya. Tapos ayun, pauwi na kami. Sa pagkakalala ko, ako na mag-isa uwi din. Tapos sabi niya, nag-word siya na, okay lang ba sa'yo, mag-isa ka? Sabi ko, okay lang, meron namang safety yung mga yan. Chinek ko naman, so huwag kayo mag-alala, yun. Kasi talagang ako confident pa. Pero hindi naman ako confident without reason. Meron naman akong, alam ko naman safe, kaya yun. Tapos yun, umuwi sila, kasama yung pasulubong ko para sa kanila. Kasi yun, sinabi ko naman sa kanila, yun. Tapos, on to the next day na naman tayo. Alam mo, baka may mamiss out ako. Ano pa ba yung bagay na hindi ko na babanggit sa vlog na to? Iniisip ko baka meron nangyari, hindi ko pa nagbabanggit. We will see. The next day. Fast forward, ito ay January 14. Inisip ko naman ginagawa ko ng January 14. May dalawang clips lang eh. Nung umaga, binibidyoan ko yung sarili ko na ito yung inayos ko yung maleta ko, ito yung bed ko yun. Inisip ko naman ginagawa ko ng January 14. Kasi merong part, naalala ko, lumabas yata ako kasi dati no, dito sa Belgium, panang paggupit ka, napakamahal. So, mga siguro 30, minsan 25, sir, di ka makaham ka 25. Kasi dati kaibigan namin nagugupit ng buhok, 25, 30, o minsan 40 pa, yung paggupit ka. Magpagupit ka ng buhok, ganun na, 40 euro. Tapos nung sabi ko, nandun na tayo sa Pilipinas, hindi ko lang alam kung ito yung araw na yun or after nung umuwi ako after Bohol. Pero natatandaan ko, doon na sa may kanto, kailangan gamitin yung electric trike. Tapos, dinala ako dun sa, kay Kuya or Ate Venus, meron mo kayo alam dito na parang pagupitan ng buhok yun?
Inisip ko doon pa nga sa BGC, nag-search ako sa online. Sabi niya, hindi, meron dyan sa kanto, 100 pesos lang. Doon ako, oh, sige, sabi ko, 100 pesos lang. Mura na kaya yun sa gupit, 100 pesos. Kasi dito ko yung compare mo sa Europe, ang paggupit dito, sa official yung magpaano ka, dito kasi sa Belgium pa napagupit ka, hindi ka basta papasok sa salon, mag-ano ka pa, tatawag ka, magpapa-reservation ka pa, tapos ang bayad ay, ano siya, minsan, ko yata 30, ganun, 30 euro. Tapos minsan gupit niya na, para sa kanila professional na yun. Pero sa akin parang, minsan hindi, okay naman, I mean, decent naman, pero meron akong Pacific style na hindi na magupit. So, nung time na yun, pumunta ako, natin daw ni kuya. Ibang kuya naman to, yung kasama ni kuya. Hinatid niya ako by e-trike dun sa may kanto. Tapos yun, nagpagupit na ako dito. Tapos, first time ko yata, nanagan ako ng bangs yun. Tapos, pero ngayon guys, as in ngayon na, 2026, hindi na ako nagpapagupit sa salon. Kasi, ako na nagugupit sa buhok ko. Itong nakita niyo style na yan, saka yan. Meron akong video niya, hindi ko pa ngayon na-upload. Binidyo ko sarili ko habang kinakat ko yung hair ko. Pero hindi pa siya, edited. Medyo raw pa siya, namin pang edited. Pero meron akong video, binidyo ko sarili ko habang, paano kaya ako to gagawin? Talagang, bawat alam ko focus na igupit yung sarili ko at the same time, meron pang binibidyo ko pa yung sarili ko. Yun. Ngayon, mas talagang, mas nagustuhan ko kasi tinitingnan ko lang sa YouTube, yun naman YouTube. Pag may gusto kang malaman, search mo lang sa YouTube. Ako kasi hindi mahilig magbasa, pero mahilig ako manood. So, yun. Tinignan ko lang sa tapos minsan, pag bangs ko, hindi ko to sinearch sa online. Ako talaga ang naggupit niyan hindi sa YouTube to, hindi ka doon sa YouTube. Ano lang yan, parang ginamit ko yung creativity ko at yung pagka-artistic ko na ganito, gagawin ko, ganyan. Parang DIY, do it yourself. Ayun, ako na naggupit niyan. Ngayon mahaba na. Kasi naggupit ako ngayon, hanggang dito yung bangs niyan. Sabi ko, sobra naman sabi, pero mahaba pa. Sabi ko, ganyan. The reason bakit dati kasi parang feeling ko, ang pangit-pangit ko sa bangs, kaya hindi ako nagpa-bangs. Tapos, siguro years later, nagbabasa ako ng mangwa. Kudos sa inyo, mga mahilig magbasa ng mga mangwa. Ayan. Meron ako, actually, yung character, hindi siya exactly mangwa. Marami akong binabasang mangwa na webtoon, mangwa, pero ito ay medyo may pagka-Chinese. Tapos nagustuhan ko yung story niya. Tapos yung babae, may pagka-konting similarities kami. Pero hindi exactly, pero may konting similarities. Tapos, nagaganda na ako sa kanya kasi parang ang napaka-simple niya, pero ang napaka-natural beauty. Tapos, merong part sa scene doon sa mangwa na parang nakaupo lang siya doon sa may bato habang nagma-mountain. Tapos, tinatama siya ng fresh air, hangin. Tapos, sabi ko, yun ang gagawin ko. Gagayahin ko nga siya. Ginaya ko sa kanya yung style. Actually, itong bangs ko, hindi man to yung first time, pero yung yung idea na to, nakuha ko dun sa mangwa. Kasi na-inspire ako dun sa picture. Nagaganda ako sa picture. So, parang imagination lang. Akong gagapit sa sarili ko, ito yung reference ko, tong mangwa na character. Yun, doon ko siya nakuha. So, ako na nga nagugupit ng hair ko ngayon. Mas gusto ko pag ako naggugupit kasi parang nakukuha ko yung style na gusto ko. Kasi, ang gusto ko kasi, hindi straight. Pag straight kasi, mabigat. I mean, pag ginapit yung buhok mo ng straight na ganyan, kasi it's normally kasi pag tao napapagot na buhok straight, diba? Ayoko ng straight. Bakit? Kasi piling ko mabigat sa likod. Ang ginagawa ko, parang, matawag doon, parang butterfly effect, yung parang mountain fall, yung, hindi man zigzag, pero parang ganon. Pag ginugupit, ganyan, toot, para siya, mas gusto ko gano'n kasi nag-auto style siya pag nagising ko, hindi ko na kailangan sukwayan or hindi ko na kailangan style pa. Tapos nag-auto style na lang siya. Tapos bukod pa doon, hindi siya mabigat sa likod kahit mahaba hair ko or medium ang hair ko. Hindi siya mabigat. Parang wala nga akong nafe-feel na bigat sa likod ko kasi yung pagkagupit ko sa hair is hindi siya straight. Siya, yung parang, minsan ang gupit ko hindi straight pero artistic, parang gano'n. Kasi mas gusto ko yung ganun. Dapat feeling ko, pag ganun ang gupit ko, nag-auto style hair ko, bukod pa dun, napakagaan sa likod. Hindi ko ma-feel na, parang may mabigat sa likod or mabigat ang buhok. Hindi ko ma-feel. Laki ng difference. Pero naman yun, personal preference ko. Hindi ko masasabi na yun ang better sa inyo or anything. Kasi everyone and individual have a different preference sa gusto nyo style. At gusto nyo
style sa hair nyo, yun. So, respect ko kung anong gusto nyo. Ito lang ay personal preference ko. Yun lang. Pero no judgment. Yun lang. Dito sa dam. Okay, explain ko sa inyo guys tong scene na to. Itong scene na to ay nung kami nag-stop over do sa may bridge. Okay, fast forward. Saan ko ba yun? Okay, kasi hindi ko na kasi nung ng gabi na yon, siguro ba ng gabi ng January 14, nung hapon, wala doon si kuya kasi saka yung ibang pamilya kasi nga meron silang pinuntahan. Naalala niyo yung kinikwento ko sa yung kaibigan nila na may-ari nung maliit na mini store. Birthday niya. So lahat sila napuntahan doon. And ang time na yun, wala ako doon. Umuwi naman ako pero wala ako doon. Pero ayun, kasi doon naman yung isang kuya. Hindi si Kuya Jeff, no, ibang kuya. Tapos siya nagbukas ng gate sa akin yun. Tapos nung umuwi na sila, late ng gabi, kasi ako naliligo ako sa Pilipinas, sanay na ako sa Baguio, naliligo ako sa gabi. Tapos, hindi man gabi, pero medyo hindi man midnight, yung basta medyo late ng gabi yun. Tapos, yun yung time na schedule ko na susundin ako ni Kuya. Nalimutan ko naman yung pangalan. Wait lang, titignan ko ulit guys kung anong pangalan niya. Yung anak ni Mama Jean. Kasi schedule noon, sila naman pupunta, gagamitin nila yung kotse. Yung kotse nila papunta all the way to Bohol. Can you imagine that? From Taguig to Bohol. Gamit yung kotse. Tapos magbabarko ka pa. Tapos kasabay nila ako noon. Sabi ko, payag na ako sumama sa kanila ng gano'n. Kasi sinasabi sa akin noon pa ni Mama Jean, baka mahirapan ka kasi yun, long drive yun, ilang kilometers yun. Tapos, masakay ka pa ng barko, tapos yung ganun. Sabi ko, for the experience, so try ko. Okay, kasi for the experience, sige, try ko, like, yung ganun. Tapos sa scene na to, so nakita mo rito, nandito kami sa parang tabing ilog. Yun yung na kami, from sinundo na ako ni Kuya, yung anak ni Mama Jean, tapos diretso na kami, may mga special lugar na kami pupuntahan para papuntang Bohol. Tapos yung time na yan, from time to time kasi kami, nag-i-stop ng konti. Kasi siksikan kami sa kotse As in, Pero okay naman sa akin for the experience. As in, paano ba yun? Yung maleta ko nasa harapan ko. So yung pa ako, exactly, hindi naman nakaganon So nakasampang somewhere. Siksikan kami sa kotse. Kasi maraming dala si Mama Jean, tapos may isa pa akong maleta, yun, tapos bag, yun. Yun, siksikan kami. Tapos kasama din yung anak nila. Yung anak, ano ba yun? Okay. Naalala ko yata yung pangalan niya kasi naging close friends din. Jaron, wait lang, i-check ko guys. A few moments later. Okay guys, konting post kasi sinearch ko quick search lang sa Facebook. Kasi baka lipat din talaga sa Okay, sinearch ko na siya sa wait lang. Okay guys, quick search lang sa Facebook. Pinost ko muna yung video tapos quick search. Sorry makalimutan talaga ako sa pangalan ng mga tao. Na-search ko na siya. Yung anak ni Mama Jean, ang pangalan niya ay si Kuya Jake. Tapos yung panganay ba siya? Yung panganay niya anak ay lalaki. Ang pangalan niya ay Daniel, paano ba yung pronounce nun? Jaron? Parang, ang pagkakalala ko yata parang Aaron. Hindi, yung kapatid yata niya si Aaron. Tapos Jaron. Jaron yata. Or Aaron yata. Kasi minsan parang tahimik ang pronunciation. Jaron. O Daniel na lang kasi ng first name niya. Pero ang pagkakalala ko ang tawag sa kanya is Jaron. Tapos yun. Siya din mga nakasama ko habang papunta kami doon sa Bohol. So, kotse lang kami. Tapos, ang pagkakalala ko noon, habang ng travel namin, fast forward ko na ba doon? Basta sabihin ko na sa inyo, ang pagkakalala ko, umabot kami ng mahigit 800 kilometers. Can you imagine that? 800 kilometers plus, sasakay ka pa ng barko, tapos plus,
meron pang 200 plus 200 kilometers. Kasi hindi pa after sumakay ka barko, may babaksakan ka. Tapos noon, another 200 kilometers. 700 yata. O 700 or more or less, 700 or 800, more or less, ganun. Tapos plus 2, pasakay ka barko, then na-drive ka na naman, another 200 kilometers. The next morning, Video. Hindi ko na matanda kung saan to, pero nandun ako sa CR somewhere. Siguro CR ng restaurant. Nakita mo talaga, mukha lang kasi para akong Korean na mukhang ang buhok. Ay, bagong gising. Ganun talaga. Okay. Naalala ko na to. Umaga na to. Tapos, meron kami stopover sa isang malapit sa, yata gasolinan. Tapos, may doon CR para mag-CR kami. Ayun. Yun yung pagkakalala ko yata. Xiaomi to. Na to, hindi ko na to matandaan. Pero, ito yata yung time na nag-iiglip si Kuya Jay. Kasi syempre, ang layo ng binahe namin. Like, like next day na to. Tapos, syempre, hindi man pwede na 24 hours nagbabiyahe ka na hindi na natutulog, di ba? So, yun. Ito yung, nag-take time kami doon. Tapos, nagkataon, gising ako. Yun lang. Nabidyoan ko lang. Ang kikit na natutulog doon. Natulog sila konting hindi ganun pahinga. Kasi syempre, magdamag sila na drive, di ba? So, kailangan din nila ng konting iglip at tulog. Para mabawi yung time na parang hindi naman, syempre hindi naman antok ka kasi nagdadrive ka 24 hours, diba? So yun, nag-take turns sila na nag-stop over kami from time to time, tapos natutulog sila para mabawi yung time na yung tulog. Yun. Wow! Nostalgia tuloy ako habang pinapanood to. Yung iba niya parte, hindi ko na maalala, pero naalala ko, bumabalik ulit sa akin pag pinapanood ko yung clips.